buksan natin Biblia in the book of Colossians chapter 3, verse 1 down to 4. Colossians chapter 3, verse 1 down to 4. The Bible said, "Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." Sa mga may kalangit nung kapalapit kami, kapasalamat. Salamat sa mga pulong na nabatian, yari nagapangabay kami, nagapangamuyo. Ng ikaw Ginoo ang magapikopot sa amon, yatag mo sa mga lugang kaalam, kag paghangop nga langit nung Ginoo. I-bless mo ang imong makanakan niya diri karon. Bisa pa man o Diyos, pesgad ang wala nakalambot diri, tungod kami mga sablag. Kung sila yara man sa balatian, ako nag-ampo sa siningatak na ang iuntay mo kamot, nagtandugon sila, gikan sila ulo. Pag ato sa punta sila mga tudlo. Pag-ayuhan mo sila o Diyos. In Jesus' name of Nazareth. Bisa pa man sa amon mga viewers sa sining live streamings, sa amon o Diyos ng mga followers, sa amon o Diyos ng mga listeners na kapangabay kami. Padayon ko Diyos, magalihok sila kasing-kasing kapangunahona. Kag pinaagi sining mga pulong o Diyos, amon yung magatudlo sa matag-isa o Diyos, presyo sa pagsunod kina sa imo ginarian. Dalay ko ikaw, ang imo anointing nangyara sa imo alagad. Ang imo Diyos presensya magalihok sa katunganan. Ang imo himaya o Diyos magatabon sugag sa duwa sa iyong building. Ikaw magasugata sa pinanglan sa tag sa Diyos nga magapaulit kami o Diyos ang matag-isa nga puno sa panalangin in Jesus' name. Amen. Lift up our hands to Jesus. Hallelujah. Praise God. You may take your seats and may God bless you. Basahan ko din liwat mga igsoon or mga otod ko or mga kapatid in the book of Colossians chapter 3 verse 1 down to 4. "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above." Or sa ibang nga translation is, "Set your heart on things in heaven." Everybody say amen. Where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ako magdala sa inyo sa subject na kasiling desiring spiritual things. Amen. Handuma, tingwaa, praise God, ang mga butang espirituhanon. Amen. Hindi kita against, hindi kita panatiko, hindi mag-desire sa mga bagay material. Kakinanglan kita sina mga utod ko sa Ginoo. Kakinang mga material nga aton gina-desire mga utod ko, hindi pag-ipalabaw ang imo desire sa mga material nga butang, sa mga butang spiritual. Kaya ang pulong sa Diyos nagasiling, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." But sinabi, unahon natin pagpangita ang espirituhanon nga butang. Amen. Seek ye first the kingdom of God, and all this, their material or this material will be added unto you. Ngamot sila nun, ining mga butang na kinanglani mo, idugang lang sa Diyos. Sa mga utod ko, praise God, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above." Ano sila nga? Dapat ipailuna ta ang aton kasing-kasing sa mga butang ato sa ibabaw. Nga ato dito si Jesus Christ nagapungko sa trono. Amen.
kadang aton una-una ipailuna ta sa mga butang nga yara sa ibabaw. Kaya ang siling niya, kaya ang aton kinabuhi natago sa Dios pinaagi kay Ginoong Hesukristo. Sa dira na ikaw na ginulsol sa imong kasalanan, kay namautismuan ka sa ngalan ni Hesukristo, dito nag-umpisa ang imong kinabuhi, hindi na imo karon. Wala na sing bisan sino nga makakuha kag makapanghilabot sa imong kinabuhi, kay ikaw yara na natago ang imong kinabuhi dira sa Dios. Yang sing sa Biblia, praise God kung si Kristo ang atong kinabuhi. Sa dira nga magpahayag siya, kita man ipahayag kaupod niya, upod sa himaya sa atong Dios. Nanggot singanon, buting naligsoon. Ang ibig sabihin mga kapatid, praise God, nga kung wala ka pa sa Ginoo, sa tundod lang, si Satanas kaya kanya patyon. Amen? Ang hindi lang makaya patyon kagwaon ang kinabuhi ni Satanas ang mga tao, ng mga anak sa Diyos. Ang mga Kristiyano. That's why Jesus said, "The thief cometh to steal and kill and to destroy." Nga ang kawatan nga si Satanas nagkari sa kalibutan sa paggawat, kag pagpatay, kag paglaglag. But the Son of Man came to give His life that you have a life abundantly. Sila niya ang anak sang tao nagkari. Agod nga kamo may kinabuhi kag kabuganaan. Labot siya noon sa dira nga ang mga tao, mga utod ko, nga wala pa kay Kristo. Kaya ni Satanas. Ulit po no. Kaya ni Satanas, kuwaon ang kinabuhi. Amen? Apan ko ng imo kinabuhi, yara kay Kristo, ang siling sa Biblia, yung tago ini, dirak sa atong mga Diyos, wala sa man ang kinabuhi. Amen? Yang siling ni Jesus Christ, si bisan sino nga yari sa akon, wala na sing bisan sino nga makakuha pa. Amen? Tungod kay ang aton Dios, siling nga mga utod ko, praise God, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Kay kamo patay na. Amen. Anong patay sa aton? Patay kita sa sala. Amen. Kag aton kinabuhi, yara na natago kay Kristo dira sa Dios. Amen. Kag kung si Kristo ang aton kinabuhi, sa dira magpahayag siya, kita man ipahayag upod ang himaya sa Diyos. Galing siling niya bilang mga anak sa Diyos, bilang mga katawan sa Diyos. Praise God, i-focus, ipahiluna ang imo kasing-kasing, ipahiluna ang imo nauna sa mga butang na yara si babaw, nato dito si Kristo na galingkod. Amen? Abi mo si Satanas, grabe na manginto. Grabe mangilad si Satanas. Ang atong Ginoo gusto pa niya ilaron. Oh, si Jesus Christ gusto pa ito ni Satanas. Gindala ya dito sa taas nga duo ug miingon tan-aw ra gud ang bahan di sa kalibutan. Kining tanang mabahan di ihatag ko kanimo. Musimba ka lang nako. Wala sa kaibalo nga si Jesus Christ lagi mo. Kikakawatan nga tao. Ang hindi niya iapawon. Amen? Everybody say amen? Wala sa kabalo mga iksoon nga ang iaatubang amo ang nagbuhat sa tanang butang. Gani gikasampan sa Ginoo. Palaya na ako sa tanas. Nasulat na. Ang Ginoong Diyos lang ang simbahon mo. Amen. Kag siya lamang mag-alagad ka. Everybody say amen. So ang tao, ofera ni Satanas. Ofera. Kung isang tao, mupakod, mukagat. Siyempre, isa na sa mga ginapangita sa tao, abang para sa ato mautod yung mga anak sa Diyos. Praise God, unahon da ang dinarian sa Diyos, unahon da ang kabubuton sa Diyos, kaya ang tanan nga butang ihatag at idugang sa atin. Idugang na. Amen. Kisa kita kakapilyon.
Dila kita mga igsuon na gitawag nga ano gisa si Buanong Filio? Mapakyas! Dila kita nagakapakyas, igsuon, no? Tungod kay abinato ining mga butang, mas maayo unahon, pero suginan ko ikaw ang ingon sa pulong sa Dios. Kapag unahon mo ang ginharian sang Dios. Amen? O ang pagkamatarong, ang tanang butang, idugang sang Dios. Tanan! Tanan nga butang! Hindi na kay isa kabilog ang imo madawat, kundi ang tanan mga utod ko sa Ginoo. Everybody say amen. Kaya ingon niya direksyon. Praise God. For you died and your life is now hidden with Christ in God. With Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Amen. Praise God. Dapat ibaluon nga ang atong pag-alagad. Praise God. Ibutang na gid ang atong huna-huna o kasing-kasing sa mabutang yara sa babaw. Yara sa babaw. Amen. Ano man kadugay ang pag-alagad mo sa Dios, ano man nga mga trials, ano man nga mga pagdilaw na gaabot sa imo, set your heart on things above. Set your mind on things above. Nga bot siya tigsoon, praise God, alagaron mo ang Diyos. Hallelujah. Bisan anong matabo, ano man ang mga bagay na mawala sa imo. Amen. Amo ganing istoryanay kami ni Brother Aligan about sa programa sang Dios. Ang programa sang Dios, gusto niya magbuat or magmabungahon kita. Wala niya sa programa sang Dios na mangimbarin kita. Mangin apuli o kung mangin bawas. Wala sa plano sang Dios. Nga mangin unfruitful ka. Ang plano sang Dios, be fruitful. Amo na gani pagtugay sang kalibutan, pagbutang niya sa mga hayop, kag mga kadsang tao sa niya, magbabungahon kag magbuhat. Nabot siya amo na plano sa Diyos. That's why ang Diyos isa sa kaginatawag nga gardener or agriculturist ng oto Diyos ito. Ang Diyos kabalo siya kung paano padamuon ang bunga. Kaya balo siya kung paano magsagot sa ginatawag nga pagpabunga. In the book of John chapter 15, ano sila niya? Ang mga sanga nga wala nagabunga, ginautod. Kag ang mga sanga nga nagadala sang bunga, ginaproningan niya. Ngambot siya noon, ginaukta niya. Ako nga kung mag-proning siya, praise God, kaya ba leksyon mo niya? Ang ginatawag na proning. Kapag putlan mo ang tumoy, uktan mong punta sa isa katanong, ang kutob sa sanga nga nagadala dahon, may magwa na nga salingsing. Amon tandaan ninyo, tilawin nyo, nga uktan ang isa kasang, ay pag utod ninyo, ang tagsa ka dahon na siya, may magawa sa diya ang gitawag nga salingsing. Kung ina siya nga sana nagadalasing bunga, ang iya sina salingsing mamunga na tanan. Kung ang sanga nga wala nagabunga, ginautod dyan na. Kay magdako lang ka maglaba, hindi gina magdala bunga. Amen. Gani kung kisa sa atong kinabuhi, praise God, medyo ginaproningan kita sa Diyos. Amen. May mga bagay kisa nga nagakawala sa atong masakitan kita. May mga bagay kisa mga utod ko nga nagkakitabo sa atong masakitan kita. Kaya nga ang pulong sa Diyos, buhi kag nagalihon pag matalong pa sa espada nga duwasing sulab. Nga aginahimo ina, abot nga i-pruning kagwaon ang mga bagay sa kinabuhi mo na hindi makahatag bunga na maayo sa tubangan sa Diyos. Siyempre, kung ikaw puno, kuhaan ka sana, sakit diya. Unto nang imo sana. Siyempre sakit. Kung kisa ang iksuon daw, ma-discourage ka. Pero sa ulihin gali, kung ikaw mag-utod ko magpabilin lang sa kabuton sa Diyos, ma-realize ni mo, praise God, ang plano sang Diyos gali, hindi isang gusto nga mangin barren or mangin unfruitful ka, kay makita mo pila ka adlaw mag-utod ko, praise God, damong mga butang nga ihatag sa Diyos sa imo, na makita mo nga magbabungahon ka. Amen. Putlan ang tumoy, utdan, makasin ka mo kanugon, malaba patani na.
Ginhambal ko siya dire isa kalimbawa ang pagtanom sa gitawag nga kalabasa, di ba? Nahambal ko sa inyo. Nga ang pagtanom sa kalabasa, pagkapito niya kadaon ogdan mo punta. Pagputol mo sa tumoy sa kalabasa, sa pito niya kadaon, ang tanan niya ng dahon may magwa na dangan. Salingsing. Kaya kalabasa ba, babayaan mo, malaba pa yun na kilometro. Kunya, sige kang usoy-usoy, dala kag sa ako, layo na ka nalaktan mo. Gikan diri, lamot din sa porkserisa, usoy-usoy sa kalabasa, pagbalik nimo, usa ka bukunga. Oh. So, inang pag-pruning nimo, pag-pruning, ang pito ka daw, magwa ng pito ka sanga. Pagka pito ya ka daw sa pito ka sanga, na po nimo. Kaya ka ng pito na po niya kasalaw, magwa ng pito na po kasama. Ang may tamo igsoon, hindi layo ang imulaktan, ang imo kalabasa, galibot-libot lang nila, pro laban bunga. Pero kung gusto kayo maglagaw-lagaw, hindi mo pupuntan eh. Budlay man ang adra, alang yan, namin akong labak, ay makalambot ka kundi. So, ang plano sang Diyos ang una. Amen, may mga bagay kisa sa aton. Pais ka itong kisang pulong sa Diyos, masakit para sa aton. Pero dapat mo baluon, may iksuon, may plano ang Diyos. Kaya hindi gusto ang Diyos na mag-isaanon lamang ang bunga mo, kundi ang gusto sa Diyos magmabungaon ka. Amen. Sakit ang pulong sa Diyos. Sakit na yan. Kita mo sa panahon ni Jesus Christ, 72 disciples, 70 disciples sa inyo. 70 ka disipulo ni Jesus Christ. Nagambal sa about sa pulong manood sa ginarian sa Diyos. Ang siling sa mag-ibang apostoles, sino ba lang nga tao makaagwanta sina? Sino ba lang nga tao makadala sina mga pulong? Pagbalikin ni Jesus Christ, 12 na lang kabilog bilin, may traidor pa. Sa 12 kabilog na bilin sa 70 disciples, ang nabilin 12, may isa pa ka Judas. Gibalikin ni Jesus Christ, kamo mabiya ka sa ako? Siling isang isa, mga utot ko nga nakibalosan pulong sa Diyos, nga kung ano ini sa iya kinabuhi niya. Kung mabiya ka rin, sa hindi makadto. Ikaw lang ang may pulong na naghatag sa kinabuhi na walay katapusan. Amen. Kung masakit, sakitan ka sa pulong sa Diyos, ma-discourage ka, mabiya ka, sa hindi ka makadto. That's right. Huwag ka katuan. Amen. Everybody say amen. Peskat pero kung imo dawaton ang pulong sa Diyos, kung masakit man iksoon, magasaling ka, wow, salamat sa Ginoo. May plano ang Diyos, kaya nakatyagan ko ang iya pulong. Kung nagkanto ka sa isa ka panimbahon o isa ka simbahan nga ang gawali dito, ginatuyo ka, wala ka sa minabatyagan, bisan sakit, balo lang. Ang tama sining balo lang. Kung magkanto ka sa isa kasimbahan nga ang gawali dito, samtang gawali siya ginatuyo ka, wala ka sa minabatyagan, iksuon nga. Pero kung magkanto ka sa kasimbahan, iksuon sa akong Diyos-Diyos mo, sakita, murag ako ginag-igo mo. Murag siya magtingali. Murag mulihay na ko para sa ako migo siya migo. Sakit ako. Pero mabatyaga mo, wow, butsing ganon nga, ang Diyos nagapakihambal sa imo, ginahawanan sang Diyos ang kinabuhi mo, tinatiluan sang Diyos sa ginaproningan ang kinabuhi mo, agod na magbabumahon ka sa nadamo. With our hands to the Lord, hallelujah. Praise God! Kaya kung ating pasundan, iksoon ang ating balatsyagon ng tawuhonon. Praise God, nagkasiling sa book of Romans chapter 8 verse 5. Okay? Romans chapter 8 verse 5. Praise God. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind of the sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Amen.
Everybody say amen. Verse 9, you, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah! Amen. Okay, basahan na sa Ilonggo o Cebuano. Sige. Butangin yung microphone para nga hindi na magtama gikapan. Okay, basa. Cebuano or Ilonggo, Tagalog. Kinabasa ko naman rin English. Romans chapter 8 verse 5. Sige, sige. Hallelujah. Kay kadtong nagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi, sumala sa espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang tawhanon, musampot sa kamatayon. Oh. Apan ang naghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon, musampot sa kinabuhi o kalinaw. Oh. Busa ang taong kaaway sa Diyos kay naghuna-huna siya kanunay sa mga butang tawhanon. Oh. Kay dili man siya mutuman sa sugo sa Diyos. O dili gayud siya mutuman ni ini. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Diyos. Oh. Hallelujah. Sige, pada. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kung dili sa espiritu. Kung tinuod man o galing ang espiritu sa Diyos, anaa kaninyo sa inyong kasing-kasing, katuwalay espiritu ni Kristo. Dili iya ni Kristo. Apan ko napuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas, tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu. Tungod kay gihimo man kamong matarong sa Diyos. Okay, salamat na lang. Hallelujah. Ano sila nga igsoon? Ang matag-isa, sila nga nga mga taong nagasunod sa tawunon nga mga kinaiya. Sila nga igsoon, sila nga those who live according to the sinful nature had their mind set on what that nature desires. But those who live according to the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Nya kung ano ang sa tawunon, amo na ang ginahimo niya. Pero kung ang tao nga ginamanduan sa Espiritu, ang iyang ginahuna-una ka ginahandog puro Espirituhan. Amen. Yan yung sinidri mo, otod ko sinidri. The man or sinful man is dead. Okay ba sabi luwat? Sa verse 6. Okay, sa verse 6, pasada, niya ang mga tao nagula-huna tawunon, amo sangpot sa kamatayon. Sige. Ang paghuna-una kanunay sa butang tawhanon, musampot sa kamatayon. Okay. Apan ang naghuna-una kanunay sa mga butang espirituhanon, musampot sa kinabuhi o kalinaw. Okay, ang tao nga nagula-huna sa tawunon, wala siya kwaon nga maayo kundi kamatayon lang. Amen. That's why siling niya kita, maguna-una kita, spiritual. Paano paguna-una sa mga butang spiritual? Isit ka na igsoon iton entang aton heart, ang aton mind sa mga butang sa ibabaw. That's the spiritual things na dapat i-desire natin, kaya ang tanan na butang spiritual na dasangpot sa kinabuhi. Hallelujah.
Everybody say amen. The sinful nature is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot praise God. Si bisan sino nga ang iyaw na una kag ginabuhi, ginakontrolar kag ginamanduan sang tawonon nga mga kinaugali, hindi makapahalipay sa Dios. Amen. Hindi makapalipay sa Dios. Ano lang ang makapalipay sa Dios? At yung mga tao nga una-una ginkontrol sa Espiritu sa Dios. Amen. Sa verse 9, you however are not controlled by the sinful nature, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Ang silingan din ng mga author ko sa Ginoo, apan karon kamo, wala na naidalong sa pagmando o pagkontrol sa gitawag na tawhonon nga panguna-una. Wala kamo naidalong sa pagkontrolar sa ginatawag na tawhonon nga kinaugali. Kaya kung kamo ginakontrol sini, ang maabot sa inyo kamatayon. That's why nga ayari kita diri, nga nakalambot kita diri, tuwag hindi tawhonon ang nagkontrol sa imo, kaya nagtulog pa ka diri sa imo, kundi ang Espiritu sang Diyos. Kaya ang gusto sang Diyos, makaangkon kita sa kinabuhi. Kaya kung ang imo desire na tawhonon, amo naggiya sa imo, hindi ka makita diri karon. Wala adi subong. Sa diyan kay igsuon ato sa mga bagay igsuon hindi ka bubuton sa Dios. Hapang salamat sa Dios. Amo ning panahon nga magsiling ka ho. Salamat Ginoo. Praise God na pinaagi sa mga espiritu na nagkontrol sa akon. Nakahimo ako sa pagsimba kapag dayaw sa imong alam. Hallelujah. Everybody say amen. Kasi dapat ibutang ta sa una-una. Praise God nga ang pulong sa Dios ginhimo ini. Praise God kung kis ang masakit. Apan gusto sang Dios may baluan nimo ang dalanon padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Amo nang sining Apostol Pablo nga maghalong ka kaysa uling mga adlaw may mga tao nga hindi na sila magpamati sa nga tawag nga sound doctrine or maayong doktrina. Ang ila pangitaon atong mga mensahe lang nga magwawali nga nagakalot sa nagakatol nga dalunggan. Amen. Hindi sila makadawat sa mga pulong eksakto. Amen. Makita silang pagka-Diyos nun, pero nagpanginiwala sa kahong sini. Amen. Makita mo yan sa church, makita mo nagasimpa, kunuhay iksuon, pero ang kinabuhi, wala nagbago. Ang kinabuhi, wala na uyon sa abubuton sa Diyos. Anong nagakontrol sa nila? Ang tawhonon. Amen. Habang kung ito anak sa Diyos, praise God, wala ka na karon ginakontrol sa tawhonon nga kinaugali, kundi ang ginakontrol sa imo, amo ang Espiritu sa Diyos, kung ang Espiritu sa Diyos yara sa imo. Amo na nga sa aton ni mga author kami, aral kita at darkol. Nadaluhod kita, kaya ginapangita nato ng Espiritu sa Diyos, kaya kinanglan nato ina ang Espiritu sa Diyos, kaya ang siling sa pulong sa Ginoo, si bisan sino nga wala ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Apan ko si Kristo yari sa aton, kasi bisan patay ang aton lawas tungod sa sala, apan buhi ang aton Espiritu tungod sa pagkamataran. Praise God! Hallelujah! Higinanglan naton iksuon, i-desire ang mga butang sa mga butang na yara sa ibabaw. Kinanglan natin i-desire mga otod ko ang mga bagay na yara sa atubangan sa Diyos. Tubukan ta ang Espiritu sa Diyos ang magaliok sa atin. Amen. Sa karon nga katapusan nga kapanahonan. Karon sa katapusan nga katuigan nga mga inadlaw mo otod ko. Praise God, tingwaaw naton. Praise God, ang siling ni Jesus Christ, tingwain ninyo ang pagsulod sa masikpit kag kitid nga dalan, kag pagsulod sa kitid kag masikpit na pultahan, kay sugiran ta kamo, damo ang nagtingwa sini apan hindi sila makasulod. Amen. But sa ngayon tingwaan naton.
Praise God, ang pulong sa Diyos masakit man para sa imo. Praise God, apan padayon ka sa paglakad. Kaya ang gusto sa Diyos, praise God, taglungon kita. Kaya ang sa pulong sa Diyos, kung kamo hindi anak sa Diyos, hindi kamo pagpantunon, hindi kamo paglaydayan, hindi kamo pagtudluan sa eksakto. Hapan kay kamo mga anak sa Diyos, ginatagaan kamo sa pagpanton, ginatudluan kamo sa paglakad sa eksakto sa kabuuan sa Diyos. Yan kaya kung kamo mga anak sa gawas, hindi kamo anak sa Diyos. Hindi nyo mabatian ining mga mensahe nga daw medyo masakit-sakit. Kung wala ka sa may ginahimo, igsuon, nga masakitan ka. Amen? Kung may ginahimo ka man nga masakitan ka, igahimo ka. Amen? Kung huwag ka mang gahimo nga masakitan, huwag ka mang hinimuan. Amen? Kung sa iyo igsuon, kapag pulong ng Sang Diyos, nasiling bala permingan, no comment. No comment. Kapag pulong ng Sang Diyos, no comment. Wala na sing mga damo pangarason na naiksuon. Kapag pulong sa Diyos, pagkasin ka, yes Lord, salamat sa ibang mga pulong. Yes Lord, salamat sa iyong Espiritu. Amen. Tinaklan nga mangin sensitibo kita. Hindi kita mga iksuon nga mga tao sa niliksuon ng sining Apostol Pablo. Praise God, magkapabilin kita sa mga bagay sa diin ang mga pagtudlo nagpadulong sa ginatawag na kamatayon. Amen. May arang mga simbahan nga magwali sila kapin na kung may mga kwartahan. Basta masiling ka mo nga sa mga simbahan, hindi ko magwali ang muna kaya may kulukwarta ni siya, hindi ko magwalihan ng sakit, basi ko ma-backslide ni. Basi mawala, wala pa na bautismo, handlo pa sa mawala. Basi ikaw, pastor, ating ngalan akong pastor nga sakit, wali mo kayo, wala kwartahan ni mo. Hindi na ka mo pag walihan igsuon. Sige nga tawag nga, wala kayo gawali ng unong-urot akong pasakitan. Ulong inis ang Diyos. Amen. Panglangit niyang aton. Gaantos na tayo sa kalibutan, sa problema, pagbalatian. Hindi pa tayo magtutuod sa pag-alagad. Nga dito lang sa langit ang ating paglaom, kung dito wala na kasakitan, wala na problema, wala na balatian. Hadlo ka masakitan nga sa impyerno, sobra pa dito. Gaantos ka na dire. Pagka patay mo, impyerno ka pa, mas labaw na git. Di balik soon ka, kasi kamal Apostol Pablo. Akong ginaisip nga ining lumalabay nga mga kasakitan kag mga pag-antos karon, dili kini ikatandig sa himaya kagalipay nga ihatag sa Dios sa ako sa katong adlaw. Ibutang tala ang aton una-una. Ang aton na heart sa mga butang ayara sa ibabaw. In the book of John chapter 6, praise God, pagkatapos siniksoon, magkapalapit kita sa Ginoo. Pagitaon ta mga butang spiritual. Chapter 6, verse 25 down to 27. Ang Biblia nagasiling, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Verse 27. Do not work for food that spoils, but the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has blessed his seal of approval. Amen. Sining ni Jesus Christ, ining mga tao nga nagkanto siya, maning upod sang 5,000 hindi pakaon niya. Sa pinakatinapay ito gani? 5 ka tinapay ka? 2 ka isda. So sa nakita nila, gipangita na si Jesus Christ, sa nakita nila sa tabok sa linaw, gikantuan nila ka magsinsasan o lang di Ginoo. Siling sa atong Ginoo niya, ginabangita niyo ko, hindi tungod nga
gusto ka mo sa milagro. Gapangita ka mo milagro. Kung di ipangita niyo ko tungod kay nakakaon ka mo si tinapay kay nagkalabusog ka mo. Amen. Amen. Basa na. Meron, kita niyo? Okay, basa na kadali. Pagkatapos ni ato ng explanation, ato pangitao ng spiritual food. Okay? Chapter 6 sa Juan, Kapitulo 25, pakanto sa 27. Sana kaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw. Miingon siya kanila, magtutudlo kanos akapaman mahi abot dinhi. Si Jesus mituba, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, o nangabuso, o dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Sila niya. Sige, basa. Ayaw kamo paghagok alang sa kanunon nga madunok, kundili sa kanunon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Yes. Kining kanunona gihatag kaninyo sa anak sa tao kay gipatikan man sila sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyo. Okay, salamat. Hallelujah. Siling ni Jesus Christ, nga hambalan ta kamo, sugiran ta kamo. Wala ko siya kabalo, nga sugiran ta kamo. Ipangita ko ninyo, hindi tungod sa milagro. Kundi tungod kay nakakaon ka mo sang tinapay, kag nagkalabusog. Okay? Hindi tayo against magkaon tinapay, ha? Amen. Ito para sa Brother Garcia, siyempre, may bikirin na sila. Pero kung sing ano ni Jesus Christ, hindi nyo paghabui ang pagkaon nga mawala. Ayaw nyo paghabui, hindi nyo pagpangabudlay ang mga butang na hindi maglungtad. Kundi pangabudlayan kagaguan ninyo ang mga butang nga nagalungtad kag nagadulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah! Amo nang gisiling ni Jesus Christ, di ba? Sa chapter 6 ng Matthew, nga ang number 1 nga problema sing tao, what shall we drink, what shall we eat, and what shall we clothe? Amen. Ano ang aton inumon, ano aton kaonon, ano aton dayuon. Ang siling ni Jesus Christ, ang mga hintil lang ang gapangita sina. Ang mga tao lang nga wala nakakilala sa Diyos ang nagakabalaka sa pagpangita sina. Amen. Unaan nyo lang sa pagpangita ang ginarian sang Diyos kag ang pagkamatarong kaya ang tanan nga butang ibugang dira sa inyo. Hallelujah! Anong nagapangita sa mga butang? Dutanon? O tawag igsuon nga earthly things, mga pagans, mga hidden people, mga Gentiles, mga tao nga walay Diyos, nga ginaalagad, nga buhi. Kung may Diyos man sila, patay. Amen. Apan kita nga mga anak sang Diyos, siling ni Jesus Christ, nga nagakabalaka kamo kung anong inyo kaunon, anong inyo imnon buwas, ano inyo bayuon. Ang nakabalaka kag nagahimo sila nga nagatingwagin ang mga hintil. Amen. Apan kita, hindi kita mga hintil, kay kita ang mga tao nga tinawag sa Diyos, kag nangin anak sang Diyos. Kag kita ang mga tao nga nakakilala sa buhi kag matudtuod ka Diyos. Nga ang siling sa atong Jesucristo, unaha sa pagpangita ang ginarian sa Diyos. Kag ang tanan nga pagkamatarong ha, kaya ang tanan nga butang idugang nila sa inyo. Hallelujah! Praise God! Sa aton diri sa Orengao Church,
aton diri pagtipon isa lang. Once a week. Domingo lang mga utod ko. Napakasayang naman, hindi pa ni magigsuon paghihatag ang panahon para sa Ginoo. Amen. Hindi pagkusigi ang panahon. Hallelujah. Yari kita sa malipot na lang ang mga inadlaw. Kamay na lang aton panahon. Gani ang nabilin sa aton nga mga inoras, ginutlo, inadlaw, sinimana, binulan, kag tinuig. Ikahinta mga utod ko sa pagimaya, kapag alagad, kapag simba sa aton Diyos. Amen. Hindi tayo pagtugutan nga may mawala, may makulangan sa aton. Kaya ang sinabi ni Jesus Christ, sino bala sa inyo makaduwag isa kagutlo? Amen? Kung magkabala ka siya sa mga butang, nangyari sa kalibutan. Nga po siya nun, ginuna mo ang butang sa kalibutan sa Ginoo. Anong madugang dinasi mo? Oh, yes, right. Amen? Hindi na kagwala sa may madugang sa imo. Amen. Habang kununahan mong inariyan sa Diyos, praise God, punon ikaw sang Diyos sa mga bagay material, unahon mo lang ang mga butang espiritual. We praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Ang sinaing ni Jesus Christ, in the book of Matthew chapter 6, ang mga hintil nagadalagan pakadto pakari sa pagpangita silang mabutang na ginakabalakan niyo. Diyan nagtawa ang mga pispis. Wala nagatipon, wala nagatanom, pero ginapakaon sila sa inyo amay. Mas labaw pa kamo sang sa ila. Amen. Tanawa ang mga kabulakan. Nagapamulak sila. Praise God, na bisa si Solomon, wala nakapabayo sa ila. Ginapabayuan sila na ginapapulak sa inyo abay, na makita ninyo sila karon pagkatapos sila mawala. Mas labaw pa kamo sa ila. Yes. Amen. We are the children of God. Amen. Ang ginbasa ko din sa isang naglega, nagwali ako. Praise God, in the book of Isaiah, ang sa Diyos. May duha ka butang nga ginhimo nga sala ang iya katawhan amoy ni. Nga ginbayaan nila ako nga amo ang tuburan sang tubig. Kag nagkot-kot sila sang ila bubon. Kag ang ila bubon nga gikot-kot tahos wala sing tubig ginaga makapundo. Amen. Ara ka na sa source, ara ka na sa tinugdan sang tubig. Kapot sing ang tanan ara na dira. Nga ama palayo kapag magkutkot kapag isang imong kaugalingon nga bubon nga ang tubig na bangita mo ato dito sa tuburan, hindi ka na magbiya sa Diyos, papilin kang matinud-anon sa Ginoo. Praise God, ang Diyos hindi siya magpabaya sa imo. Ang sa pulo sa Diyos, hindi ikaw pagbayaan o pagbayaan, mag-upod ako sa imo, tutob sa kapanahon, tutob sa katapusan sa kapanahon. We clap our hands to the Lord. Hallelujah. Magating mo kinatanan, maupod ko sa Ginoo.